Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Ang mga unang balita. 7.2 trillion pesos ang budget na hinihiling ng gobyerno para sa 2027. Bata yan sa National Expenditure Program na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, Department of Education ang may pinakamalaking alokasyon na 976 billion pesos. Pangalawa, ang Department of Public Works and Highways na pinaglaanan ng 644 billion pesos, halos 112 billion pesos ang hinihinging unprogrammed appropriations, pinakamababa mula 2019 ayon sa DBM. Ito ang pondong hindi pa madetalye ang pagkakagastusan kaya tinatawag itong shadow pork barrel. Bahagyang bumaba ang hinihiling na confidential at intelligence funds na may kabuuang halaga na 10.773 billion pesos. Halos 1 bilyong pisong mas mababa kaysa sa 11.8 billion pesos ngayon 2026. 107.4 billion pesos naman ang hinihiling ng gobyerno para sa flood control projects. Tiniyak ng DBM na masinigpitan nila ang proseso ng pagtukoy sa flood control projects para maiwasan ang katiwalian. Mas matindi po yung vetting. Properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects. Sa gitna ng pagbaha, itinuloy ng isang pamilya sa Hagonoy, Bulacan ang libing ng kanilang kaanak. Para maitawid sa lampas tuhod na baha, isinakay sa bangka ang kabaong ng kaanak ni Yus Cooper Wami Dump. Tulong-tulong dyan ang ilang residente at kaanak hanggang sa maisakay ito sa truck. Naihati din sa kalaunan sa sementeryo ang labi. Sa Batangas City naman, sinuong ni Yus Cooper Rain Juanico ang lampas tuhod na baha para sunduin ang kanyang biyanan at hipag na persons with disability na stranded sa kanilang bahay. Ligtas niyang nasundo ang dalawa. Ayon kay Rain, humupa rin kalaunan ng baha at nakabalik na sa kanilang bahay ang kanyang biyanan at hipag. Habang hindi pa naamyendahan ang batas para sa pagtanggal ng system loss charge sa electricity bill, pinag-aaralan muna ng gobyerno kung paano aalisin ang value-added tax o VAT sa naturang singil. Kapag naalis ang VAT sa system loss charge, bababa kahit paano ang singil sa kuryente. May unang balita, si Bernadette Reyes. Dumoble ang bayarin sa kuryente ni Cathy noong kasagsagan ng tag-init. Kaya tanong niya, kailan kaya magkakatotoo ang pagtanggal sa system loss charge na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sana, kung totoo, kung puro lang din naman, sabi-sabi lang, lalo na nga pataas yung kuryente natin, sana nga bumaba. Yun iintayin talaga namin. May binuunang Joint Task Force on System Loss ang Department of Energy kasama ang ilang ahensya at mga distribution utilities. Pero kailangan amyendahan ng batas para maalis ang system loss. Samantala, habang hindi pa naaamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Internal Revenue kung paano maaaring alisin ang value-added tax sa system loss charges. Kung wala ang 12% VAT system loss, 21 pesos ang matitipid ng mga sambahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Mas malaki pa kung malaki ang konsumo. Pero magkakasamuna ng public hearing kasama ang mga energy stakeholders at sumangguni sa Bureau of Internal Revenue. By first week of September, we'll already finalize the resolution and hopefully at around that time, the BIR is also ready with its own issuance should it agree with our position now. Para naman maalis ang bayad sa non-technical system loss tulad ng nakaw na kuryente, kailangang pautangin ang mga electric cooperative para hindi sila malugi. If 100%, if bukas sabihin ng ERC, tanggalin natin, NEA will be needing additional loan equity fund of 10 billion
to extend loans to the electric cooperatives. Habang may system loss pa, pansamantalang ginhawa ang bawas singil sa kuryente na 4 centavos per kilowatt-hour. Bukod sa pagbaba ng power rates, inaasahan din natin ang pagbaba ng konsumo, and this should translate to a substantial reduction in the bills of households for August. Tuloy rin ang pag-aayos ng mga linya ng kuryente na naapektuhan ng masamang panahon. Mula 98,000 Meralco customers, bumaba na yan sa 18,000. Primarily in Cavite, Metro Manila, and Bulacan at Rizal, no? Ito ang unang balita. Bernadette Reyes, GMA News. Sinampahan ng 3 counts ng grave threat si Vice President Sara Duterte. Isinampa ng Department of Justice sa mga kaso sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagbanta umano ng Vice Presidente sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker sa isang online press briefing noong November 2024. Sabi naman ng abogado ng Vice Presidente, inasahan at pinaghandaan na nila ito. Git pa ng kanyang kampo, ang isang impeachable officer gaya ng Vice ay hindi pwedeng kasuhan tungkol sa isang bagay na saklaw rin ng impeachment case. Ang Article 4 o kasong grave threats ang unang tinalakay sa impeachment trial. Sabi naman ng DOJ, magkaibang impeachment case at ang kaso sa RTC. Alam po natin na impeachment proceeding is under the domain naman ng legislature right now, the Senate. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTC-QC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Nagkainitan sina Senador Raffy Tulfo at Senadora Pia Cayetano sa regular session ng Senado kahapon. Ito'y matapos i-call out ni Tulfo si Senador Alan Peter Cayetano kaugnay sa hindi nakokompletong mga komite. Ang sabi ni Tulfo, hindi pa raw nagtatalaga ng minority senator si Cayetano sa mga komite, kaya naantala ng trabaho. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Base sa Senate rules, kailangan makumpleto muna ang mga miyembro ng komite bago magsagawa ng pagdinig. Inalmahan naman ni Senadora Pia Cayetano ang pag-call out ni Tulfo sa kanyang kapatid at sinabing huwag daw magdrama sa sesyon. Sinagot naman niya ni Tulfo. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Pumagit na si Senador Mig Zubiri at sinabing tatalakayin niya ang issue ng committee memberships kay Senador Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, masama ang pakiramdam ng minority leader kaya hindi nakadalo sa sesyon.